Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Gabi po, ito po ang latest update natin para nga po dito sa monitor natin na si Bagyong Basyang. Si Bagyong Basyang nga po ay bahagya pang lumakas at posible nga po bukas ay mag-intensify po ito to tropical storm category. Sa ngayon nga po, abot na po niyan yung extension ng kanyang kaulapan ang malaking bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Asahan na nga po natin dyan yung may mga hangin at mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Patuloy pa rin naman po na nakakaapekto sa ating bansa yung northeast monsoon o yung amihan, at yung shear line naman ay apektado naman po niyan ang parte ng Bicol region at ng Visayas. At ayon naman po sa ating European Center, possible nga po ito ay yung pinaka-entry point po niya ay sa may Bislig. So dito nga po sa ating advanced weather forecast, papasok po yan dito sa may Bislig, and then dediretso po yan dito sa parte ng Ginguog, at pagkatapos po niyan ay dadaan naman po yan sa coastal water ng Dipolog, ng Urqueta at ng Dumaguete. At pagkatapos po niyan, expected na nga po natin na dediretso naman po yan sa may parte ng Sulusi, at dito nga po sa may parte ng Palawan. Expected din po natin yan by Saturday, nandito na po yan sa may northern portion ng El Nido, Palawan. At posible nga po ito po ay mag-downgrade bilang isang low pressure area dahil nga sa patuloy na paglakas ng ating northeast monsoon o yung amihan. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, ito naman yung kanya magiging possible scenario by February 5. Possible nga po by February 5, ito po ay posibleng maglandfall na noon by February 5 ng gabi or February 6 ng madaling araw. At pagdating nga po ng February 6 ng 8 a.m. ng umaga, ito nga po ay nasa coastal water na nga po dito sa may parte ng Dumaguete. At pagdating naman po ng February 7, ito nga po ay patungo na sa northern portion ng Palawan. At pagdating naman po ng February 8, dito mapapansin natin ito po ay magda-downgrade na bilang isang low pressure area. At pagdating naman po ng February 9, expected na nga po natin na ito nga po ay dahan-dahan ng malulusaw, dahil kung mapapansin nga po natin yung patuloy na paglakas ng ating northeast monsoon o yung amihan. By February 10, asahan po natin shear line magpapaulan sa Bicol region at sa parte ng Visayas. At pagdating naman po ng February 11 hanggang 12, expected nga po natin tuloy-tuloy na makakaranas na pagulan ang Visayas dahil po yan sa shear line. Pagdating naman po ng February 13 hanggang 14, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng mga pagulan ng Bicol region at ng Visayas. Kaya iba yung pag-iingat at maghahanda para sa ating mga kababayan, dahil posible nga po tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng February 15 hanggang 16, bahagyang angat yung ating shear line, magpapaulan naman po yan sa parte ng Bicol region. Pagdating naman po ng February 17 hanggang 18, maninipis na kaulapan na lamang po yung makakaapekto sa ating bansa. At sa ngayon nga po, wala pa naman po tayo nakikita posibleng magiging kasunod ni Bagyong Basyang. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. At lalo nga po ay papalapit na ng kalupaan si Bagyong Basyang. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.